Pagkaalis ng emperador, ang mga mamamayan ng Roma sa mga upuan ay patuloy na nag-cheer. Naisip ni Nero na bihira lang makakita ng isang makapangyarihan gaya ng emperador na nagpapakita sa harap ng isang baguhan na tulad niya. Sa isang iglap, nang bumalik na sa kanyang upuan ang emperador, nagsalita ang isa sa mga tauhan, "Bumalik na po kayo, mahal na hari." Sumagot ang emperador ng malamig, "May hindi ba nasisiyahan?" Agad na pinagpawisan ng malamig ang tauhan at tumugon, "Wala pong hindi nasisiyahan, mahal na hari." Paano ko magagawa yon? Umupo sa kanyang trono ang emperador at sinabi, "Sa ilang sandali, hindi ko na mapigilan ang aking sarili." Ang kapangyarihan ng mahal na yun ay kakaiba. Nagpakawala siya ng tusong ngiti at nagpatuloy, "Ang pinakamadalang na sangkap ay ang pinakamahusay, at dapat lutuin ang mga ito sa kanilang pinakamagandang sandali." Walang sino man ang nang-ahas na kumontra, kaya't sabay-sabay nilang sinabi, "Oo, mahal na hari." Nagpatuloy ang emperador, "At ang aking laban ang magiging pinakamalupit simula ng laban nina Achilles at Hector. Tandang-tanda ko pa ito, noon, ang aking kaluluwa ay iniwan ng aking katawan at sumanib sa mga Diyos. Pinanood namin ito mula sa Mount Olympus. Isang napakagandang tanawin. Sabay-sabay namang sinabi ng lahat, parehong kamangha-mangha sina Achilles at Hector." Si Caetina ay tumingin sa emperador na may pagdududa, iniisip, nakita niya ang laban nina Achilles at Hector mula sa Mount Olympus. Nagbibiro ba siya o nawawala na sa katinoan? Paano niya pinamumunuan ang bansang ito? Nagpatuloy ang emperador, "Ang laban namin ni Nero ay magiging mas malaki pa." Ang tapang na ipinapakita ni Nero ay tulad ng kay Hector, pati na ang kanyang nagniningning na helmet. "Ako ang anak ng Diyos ng kulog, isang kataas-taasang Diyos sa aking nakaraang buhay. Ngayon ako ang emperador ng Imperyong Romano. Ako rin ang nagpabagsak sa pinakamalaking bansa sa buong mundo sa kasalukuyan. Kung ikukumpara kay Achilles, ang anak ng hamak na Diyos na si Thetis, at sa walang saysay na prinsipe ng Parthia, na ang lupain ay maliit lamang na tuldok sa aking kamay, sayang lang." Sinabi niya ito nang may buong kumpiyansa. Tahimik na tumingin sa kanya si Kona. Ang isang senador naman ay natuwa at nagsabi, "Tama po kayo, mahal na hari." Nagpatuloy ang emperador, "Ngunit kung ikukumpara sa mga nakaraang laban, mas kaunti ang mga manunood ngayon, hindi ba? Totoo, sobrang saya ko, pero tila nagkamali ako sa pagpigil kanina." Narinig ito ng kapitan at agad siyang binola, "Tama po kayo, mahal na hari." Sa puntong yun, napagtanto ni Caetina kung bakit laging tinatanggihan ng kanyang ama na dalhin siya rito. Sa mabigat na tinig, sinabi ng emperador, "Ngayon, ano ang susunod na laban dito?" Matapos ang laban, pumasok si Nero at nakita si Abydos na naghihintay sa kanya. Sinabi ni Abydos, "Loko ka." At tumugon si Nero, "Patawarin mo ako." Nakasimangot si Abydos kay Nero at nagtanong, "Bakit ka humihingi ng tawad? Ikaw ang sumisira sa sarili mong buhay." Umupo si Nero sa isang upuan at tumugon, "May tanong ako." Lumingon si Abydos upang makinig. Tanong ni Nero ng kalmado, "Kung nakipaglaban ako sa emperador kanina, may pagkakataon ba ako? Magkakaroon ba ako ng patas na laban sa kanya?" Nagulat si Abydos at nagtanong, "Ano?" Nagpatuloy si Nero sa kanyang tanong, "Makikialam kaya ang mga sundalong Romano?" Sumagot si Abydos, "Tama ka, huwag kang mag-alala." Galit ang emperador sa ganoon. Kapag may nakikialam sa mga laban ng emperador, iniisip ni Nero sandali at nagpatuloy, "Hindi ko alam kung bakit siya ganoon. Pero kung gusto niyang makipaglaban, tiyak na inutusan na niya ang kanyang mga sundalo na lumabas." "Bakit, iniisip mo bang mananalo ka kung lalabanan mo siya ng patas? Kung iniisip mong may pagkakataon ka dahil napakabilis mong natalo ang 3 leon tulad ng ginawa ng emperador kahapon, magising ka." Para sa kanya, ang mga yon ay parang laro lang ng bata. Malamig na sumagot si Nero, "Tatalo ako kung lalabanan ko siya ngayon." Hindi maintindihan ni Abydos kaya nagtanong muli. Sa labas ng arena, nagpapatuloy ang mga laban. Ang mga manunood sa mga upuan ay patuloy na nagsisigawan at nag-cheer ng excited. Ipinahayag ng lalaking may maskara na ang huling laban para sa araw na ito ay para sa pinakamalakas na gladiador sa arena, ang marangal na itim na panther na si Shua. Nang makita ni Nero ang pagdating ni Shua, inisip niya, siya nga yun. Naaalala niya ang tapang ni Shua sa paggamit ng sibat nang patayin niya ang mabangis na leon. Ang kanyang itsura ay namangha sa laha at pinasuko sila sa kanya. Nagpatuloy si Nero sa pag-iisip, kakaibang kakayahan sa paggamit ng sibat. Si Ado, na nakatayo sa tabi niya,
ay nagdagdag ng impormasyon tungkol kay Shua. Kilala siya bilang marangal na itim na panther, pero may isa pa siyang palayaw na kakaunti lang ang nakakaalam, ang Master of Victory. Bumalik ang eksena sa arena. Isang mandirigmang Romano na may hawak na gladius ang pumulot ng kanyang sandata at sinugod si Shua. Si Shua, kasing bilis ng kidlat, ay umiwas ng madali sa mga atake. Nagpapatuloy ang matinding laban. Sunod-sunod na malalakas na atake ang pinakakawalan ng mandirigma, pero lahat ay naiwasan ni Shua ng may kasanayan. Pinilit ng mandirigma si Shua sa isang sulok. Ang mga manunood sa mga upuan ay mas lalong nag-ingay sa kanilang pagsigaw. Inihagis ng mandirigma ang kanyang kalasag sa lupa at sinugod si Shua gamit ang kanyang dalawang kamay upang iwas-iwas ang kanyang may mga tinik na maso ng buong lakas. Hindi natakot si Shua. Kalma niyang sinabi, "Tama na, nakita na ng lahat yun mula sa simula. Wala pa akong inaatake, puro iwas lang ako." Pinapanood ni Nira mula sa gilid at inisip, nagsisimula pa lang siya. Hinawakan ni Shua ang sibat sa kanyang kamay at umatake ng napakabili sa Romanong gladiador. Ang kanyang mga teknik ay napakabihasa. Hinawakan ni Shua ang sibat at gamit ang isang mabilis na galaw, natanggal ang helmet ng gladiador. Lumipad ang helmet sa ere. Tumingin si Shua ng malamig sa gladiador at sinabi, "Magaling kang lumaban." Pagkatapos ay pinalo niya ang ulo ng gladiador gamit ang sibat. Napakalakas ng palo ni Shua na ang gladiador ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Itinaas ni Shua ang kanyang sibat, inilagay ito sa ulo ng gladiador, at sinabi, "Sana'y magpakita ng awa ang mga mamamayan ng Roma sa iyo." Mula sa itaas, nakita ng mga mamamayan ng Roma si Shua na muling nagwagi at patuloy silang sumisigaw, nanalo na naman siya. Hindi ba siya napakakalma? Pinagmamasdan ni Nira mula sa loob, nauunawaan ang estilo ng pakikipaglaban ni Shua. Nagkukunwari siyang natatalo upang mailabas ang mga taktika ng kanyang kalaban, tapos ay tinatapos ang laban gamit ang kanyang mga nakakahigit na kasanayan. Naalala ni Nira nang siya ay bata pa, talo siya ng sobra at hingal na hingal. Isang baston ang nakatutok sa kanya. Tinanong siya ng lalaki, "Pagod ka na ba?" Ang lalaking yun ay si General Lero. Muli niyang itinurok ang baston at tinanong, "Pagod ka na ba?" Si Nero ay tumingin pataas at nag-iisip, naalala si General Lero. Dahil hindi siya sumagot, muling sumigaw ang general, "Tinanong kita, pagod ka na ba?" Kumuyam ng ngipin si Nero, sinubukang bumangon at sumagot, "Hindi, Ginoo." Itinaas ni General Lero ang kanyang baston at sinabi, "Kung ganoon, huwag sumuko. Subukan mong muli." Agad na tumugon si Nero at muling nagsimula ang kanilang labanan. Muling nagbanggaan ang kanilang mga armas ng matindi, at ang lakas ni Nero ay namangha kahit ang general. Sumigaw ng malakas si Nero at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang atakihin si General Lero, ngunit tila wala itong epekto sa general. Nagulat si Nero nang makita niyang lumipad ng mataas ang kanyang baston sa ere, at itinutok ng general ang kanyang baston sa leeg ni Nero. Sinabi niya, "Patay ka na naman." Muling nadismaya si Nero at lumuhad, sabay sabi, "Kung may espada lang ako, hindi ako matatalo ng ganito kadali." Sumagot ang general, "Alam kong mas mahusay ka sa espada kaysa sibat, pero huwag mong kalimutan na mas maraming gamit ang sibat kaysa espada sa larangan ng digmaan. Hindi mo dapat ipagmalaki ang iyong kakayahan sa espada. Sa halip, dapat mong ikahiya ang iyong kakulangan sa paggamit ng sibat." Sa narinig na mga salita mula sa general, napatigil si Nero at nag-isip, pakiramdam na natalo at nanatiling tahimik. Nakita ni General Lero ang kanyang ekspresyon at tinanong, "Nasaktan ka ba?" Tumingin si Nero sa baba at sumagot, hindi naman." Kalma namang sinabi ni Lero, "Maliit ang ating teritoryo at kakaunti ang ating mga tao. Mahirap para sa atin na magkaroon ng magagandang kabayo o bakal para sa digmaan. Gayunpaman, masaya tayo dahil sa kapayapaan at hindi natin kailangang mag-alala sa mga pagsalakay ng mga dayuhan. Pero ilang taon na lang nating magagawang mapanatili ang lakas na ito. Pagkatapos yun, ikaw, Nero, ang magiging tagapagtanggol ng bansang ito. Kaya kailangan kong maging mahigpit sa iyo. Naiintindihan mo ba?" Sa mga salitang yun mula kay General Lero, nakaramdam ng lakas ng loob si Nero. Binago ng general ang usapan upang paluwagin ang tensyon, parang mas maliwanag ngayon kaysa kahapon. "Gawin natin muli." Agad na pumayag si Nero, at muli silang nagsanib sa laban. Balik sa kasalukuyan, itinutok ni Shua ang kanyang sibat sa ulo ng gladiador. Ang gladiador ay nakahiga sa lupa, nakaikot at umuungol.
Nagbigay ng di pagkagusto ang emperador, kaya tiningnan ni Shua ang kamay ng emperador at naunawaan ang mensahe. Sinabi niya, Diyos ko. Pagkatapos ay tumingin si Shua sa gladiador at sinabi, ipikit mo ang iyong mga mata at itabi ang iyong ulo. Huwag kang matakot, hindi ito sasakit. Ipinukul ni Shua ang sibat ng diretso sa aorta ng leeg ng gladiador. Bumulong si Shua, patawad. Pinanood ni Nero mula sa loob at naisip, tama ang pagkatusok niya sa subclavian artery. Hindi man lang naramdaman ng kanyang kalaban ang nangyari. Marami na siyang nakasagupa upang maabot ang ganitong antas. Maraming buhay na ang kanyang kinuha. Anong kalawak na mundo? Patuloy na sumisigaw ang mga mamamayan sa mga upuan, Shua, Shua, Shua. Pero hindi natuwa ang emperador. Kumuyam siya ng kanyang mga ngipin at dinurog ang basong hawak niya. Napatulala si Keitina sa ginawa ng emperador, hindi siya makapaniwala sa lakas nito, ang baso ay gawa sa ginto at tanso. Inutusan ng emperador ang kanyang tauhan, isa pang bote, mabilis. Nakita ito ng kapitan ng mga bantay-hari at sumigaw, ano pang hinihintay niyo? Dalhin niyo ang alak, tinanong ng kapitan ng mga bantay-hari ang emperador, may kailangan pa po ba kayo, kamahalan? Malamig na sumagot ang emperador, ayoko kay Shua. Nabigla ang kapitan at napabulalas, ngunit nagbigay ng masamang ngiti ang emperador at nagsabi, si Shua ay tuso. Ikinagagalit ko siya, naging matapang pa siya na linlangin ako. Pero, magaling siya, kaya't palalampasin ko muna. Dumating ang alalay, dala ang alak. Tiningnan siya ng emperador ng malamig at sinabi, ikaw. Nang inig ang alalay at sumagot, opo, kamahalan. Sinabi ng emperador, sinabi ko na bilisan mong dalhin ito dito. Agad na nagpaliwanag ang alalay, kamahalan, ginawa po ng katulong ang lahat para madala ito agad dito. Hindi nagpakita ng pakialam ang emperador at muling nagtanong, kailangan ko ba, bilang emperador ng lupang ito, na makinig sa mga dahilan. Mataas ang tono ng emperador nang sabihin niya, hindi nasunod ang utos ko, at iyon lang ang mahalaga. Agad na sumagot ang kapitan ng mga bantay-hari, opo, kamahalan. Paano ko dapat parusahan ang mga hindi sumusunod sa inyong mga utos? Ang pagsalungat sa emperador ay walang pinagkaiba sa rebelyon, karapat-dapat ito sa parusang kamatayan, kamahalan. Nang marinig ang sagot na nais niya, lumingon ang emperador sa alalay, dala ang mabagsik na ekspresyon sa mukha, at sinabi, narinig mo yun. Ibig sabihin, kailangan mong mamatay. Agad na nagsigaw sa takot ang katulong at nagmakaawa, kamahalan, maawa po kayo. Patuloy na nagmamakaawa ang alalay, kamahalan, pakiusap. Ngunit bago siya makatapos, pinindot ng emperador ang kanyang hinlalaki sa arterya ng leeg ng alalay, at namatay ito sa isang malupit na paraan. Hinugot ng emperador ang kanyang madugong hinlalaki, at pumuslit ang sariwang dugo mula sa katawan ng kawawang alalay na bumagsak sa lupa. Ngumiti ng may kasiyahan ang emperador at nagsabi, hindi ba't parang ginawa ni Shua? Agad na nagpuri ang mga nasa paligid, tunay kayong katawanin ng Hercules, kamahalan. Paano mo pa siya ikukumpara sa mababang gladiador na yon? Naisip ni Keitina, baliw na siya. Paano siya makakapatay ng tao dahil lang sa maliit na pagkakamali? Itinaas ng emperador ang kanyang dagwang daliri at dinilaan ito. Sabay tanong, gusto niyo bang linisin ko ito? Bilasan niyo. Agad na nagmamadaling kinuha ng mga tauhan ang katawan ng alalay upang itapon. Nagbigay ng suhestyon ang kapitan ng bantay-hari, kung ayaw mo sa asal ni Shua, paano kaya kung ipagtapat siya kay Nero? Nang marinig ito, nagalit si Keitina at naisip, ama, sina Nero at Shua maglalaban. Nagtanong ang emperador, ipagtapat si Nero at Shua. Patuloy siyang dinilaan ng kanyang daliri at sinabi, maglalaban sina Nero at Shua. Ha, magiging kabang-abang yon. Sumagot ang kapitan, opo, kamahalan. Ako'y magpapasalamat kung matatandaan niyo na pareho silang nasa ilalim ng aking proteksyon. Naisip ni Senator Arides, tunay na dakila siya, nagpapakita ng tapang sa ganitong sitwasyon. Taliwas sa inaasahan ng lahat, tinanggihan ito ng emperador at sinabing, hindi pa tamang panahon. Nabigla ang kapitan at napasigaw, ha? Dagdag pa ng emperador, kahit magagandang binhi, kapag pinuputol bago mag-ani, hindi ito tatubo. Ang mga salitang yun ng emperador ay muling nagpangilabot sa kapitan. Muling ngumiti ng masama ang emperador at sinabi, darating ang oras na magkakaharap ang dalawa, at ang sandaling yun ay mas maaga kaysa inaasahan. Wala nang nagawa ang kapitan kundi sumunod. Sinabi ng kapitan, gaya ng nais mo, kamahalan, ngunit sa isip niya,
alam niyang walang silbi ang magpanggap na kalmado sa harap ng ganitong tao. Isa pang bagay, sa bisa ng buong imperyo ng Roma at lahat ng teritoryo nito. Ako, si Lucius Illius Commodus Antonines, ay nagpapahayag na simula sa sandaling ito, si Gladiator Nero ay magiging isang unang klaseng gladiador. Agad na sumagot ang kapitan, "Opo, kamahalan. Ipapaalam ko ang inyong utos sa buong mundo." Naisip ni Caetina, ito kaya ang magiging panghuling hakbang? Pagkatapos, bumalik ang emperador sa kanyang palasyo, at si Coona ay bumalik sa kanyang manor, sabay buntong hininga ng, ang sarap ng pakiramdam. Habang inaayos ang kanyang buhok, isang alalay ang nagdala ng inumin. Ito po ay paska na may ilang mga halamang gamot, ginang. Kinuha ni Caetina ang tasa ng paska at sinabi sa alalay, "Salamat, tatawagin kita kung may kailangan ako." Tumugon ang alalay, "Opo, binibini." May kumatok sa pinto, ang kanyang ama. Nakatayo siya sa pintuan at sinabi, "Coona, kailangan kitang makausap." Lumapit si Coona sa kanyang ama at sinabi, "May mga bagay din akong nais pag-usapan sa iyo, ama." "Maaari ba?" "Sige, pumasok tayo," tugon ng ama. Sinabi ni Coona, "Ama, hindi ko alam kung bakit," ngunit pinutol siya ng kanyang ama bago matapos ang kanyang sinasabi, "Hayaan mo akong magsalita muna." Bahagyang nagulat si Coona pero sumang-ayon pa rin, "Opo, ama, sige." "Salamat. Paano mo natagpuan ang mga labanan kanina?" Masiglang sumagot si Coona, "Mas kapanapanabik ito kaysa sa inaasahan ko, ama. Salamat sa pagdala mo sa akin doon." Nang marinig ang sagot, bigla siyang nagalit at sumigaw, "Tama na. Gusto mo pang manood ng iba?" Nagulat si Coona sa ugali ng kanyang ama, ngunit sumagot, "Oo, gusto ko rin pumunta roon." "Nangako ka rin na dadalhin mo ako roon." "Tama ka," sagot ng ama. "Masaya akong nagustuhan mo ang laban." "Walang kakaiba?" Sumagot si Coona, "Walang kakaiba." Muling nagtanong ang ama, "Sigurado ka?" Dapat mayroong kakaiba. Naisip ni Coona ang mga nangyari, ngunit hindi nagsalita. Pinilit siya ng kanyang ama, "Magsalita ka, Coona." Nauutal niyang sinabi, "Kamahalan, ang emperador, parang kakaiba siya." Nagulat at natakot si Caetina at mabilis na itinanggi, Hindi kailanman." Ipinilit ng ama, "Paano hindi? Ang lalaking yun, isang taong puno ng kaguluhan." Nang marinig ito, sinabi ni Coona ng may takot, "Ama, nasisiraan ka na ba ng bait?" Tumugon ang ama ng may tiwala, "Bakit ka natatakot? Tayong dalawa lang naman ang narito." Lahat ng tao sa likod niya ay isinumpa siya. Bamantong hininga si Coona at sinabi, "Hindi yun, ama. Para bang kakaiba na ang emperador mismo ang may hawak ng espada at pumapatay ng mga tao? Para bang mali ang lahat ng ito?" Sumandal siya sa kanyang ama at nagtanong, "Ama, hindi ko alam kung dapat ko itong itanong, pero, ang iba ba, ayos lang ba sila?" "Talaga bang ayos sila?" Sumagot si Coona, "Sa totoo lang, nais kong lumaki ka nang hindi nalalaman ang mga demonyo ng mundong ito. Kaya't hindi ko kailanman pinag-usapan ang tungkol sa politika o digmaan sa harap mo. Pero ngayon, gusto ko man o hindi, may mga mahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo." Nang marinig ito mula sa kanyang ama, nakaramdam siya ng kaunting kaba. "Oo," sagot niya. "Tinanong mo kung sang-ayon ba ang lahat?" "Sigurado ako, hindi. Lahat iniisip na ang emperador ay may multiple personality. Isipin mo, hindi naman ganito dati ang emperador. Noong bata pa siya'y isang pilyong bata na mahilig maglaro. Si Emperador Sen ay labis na nagbibigay halaga sa edukasyon, kaya't labis siyang naiinis na magkaroon ng anak na ganito. Hindi magawa ng batang prinsipe ang gusto niya dahil sa pamumuno ni Emperador Sen, kaya't napilitan siyang magpanggap na interesado sa kanyang pag-aaral. Nang mamatay si Emperador Sen sa digmaan, ipinasa sa taong yun ang trono. Sa simula, hindi siya baliw. Gayunpaman, nang mawala ang taong kinatatakutan niya, nagsimula siyang malulong sa kalayawan. Ang mga araw niya ay naging paikat-ikot na lamang sa pag-inom ng alak sa umaga, nalalasing sa gabi, natutulog, at muling umiinom. Noong panahong yun, ang imperyo ay tila payapa mula sa labas. Ang napakalakas na mga lidya ng Roma at ang mga taong nasa ilalim ng pamamahala ni Emperador Sen ang nag-aasikaso ng mga panloob na gawain. Ang problema, ang emperador ay walang alam kundi magdiwang.